Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Yes! At welcome sa another episode ng Punchline with Alex Calleja and... Israel Bonabra po, ang inyong resident fact checker. Hello! Yes, at of course, nagkatotoo na ang ating ang award-winning podcast na may award na! May award na, finally! Kami na naman nainis niyan. Oo. Nagkatotoo na naman yung mga iniisip. Ay, ano ba yan? Sabi yan. Sinasabi lang, biglang meron na. Sabi meron na, oo. Tapos, of course, nasa Zoom ulit tayo. Mukhang dito muna tayo ngayon habang busy tayo kasi busy pa lahat. Oo, ang hirap mag-studio kasi hindi naman talaga natin to. Alam mo, ang podcast talaga, kami na. Itong podcast na namin to, hindi naman talaga to ang ano natin. Isa lang to sa ating mga outlet. Yung kailangan pag gumawa tayo talaga dapat. Yung gustong-gusto natin, hindi parang, ay, pupunta na naman tayo sa ano, di ba? Kaya, minsan, ito, at least to, tayo, dito lang tayo, parang tropang nagkukwentuhan, kaya maganda, di ba, ano? Saka dati, ito naman ang format natin nung sa pandemic. Kung kailan nagsimula yung... Pero bago nun, nagsimula ka na ng podcast, ha? Oo, kay Mo Twister. GTWM as early as 2015. Tama, ganun ka... Oo, 2015, 2016, mga ganun. Kauna. Sa ano pa yan, sa TV5 pa yan, GTWM ni Mo. Piniguest niya ako, tapos nasa Vegas pa nga siya. Ay, nasa New York pa nga siya noon eh. Ngayon, Vegas na siya. Pupunta ka sa studio noon? Sa studio, TV5. Oo, piniguest niya ako, everywhere, ang ginaw doon. Kaya alam mga chicks ang co-host ko doon, chicks, kaya medyo inspire ako. Oo, alala ko yun eh. Speaking of ano, pare, binabati natin si Kuya Jobert. Ay, Kuya Jobert, namamayang pag sa Canada. Congrats. Sunod, at mukhang lilipad-lipad din. Baka magkasama pa tayo na next year. Oo. Ayoko muna sabihin kasi ma-outload. Pero lilipad-lipad dyan si Jobert sa ano. Bukod sa Canada, nakikita ko meron pa siya mga ibang shows ba? UK yata. UK, siya. May Australia pa ata. Australia pa ata. Happy. Congrats, Kuya Jobert. Saka puro sold out, ha? Puro sold out. Iba rin, no? Oo. Iba rin talaga yung Kuya Jobert Austria. Oo, man. Pare, si Kuya Chopert. Chopert. Sabi shoutout kay Anya na taga Toronto. Yan yung mga personal assistant ko dyan nung nag-travel ako sa Canada. Yung kinakwento mo lagi. Si Jobert na Chopert. Chopert, sabi niya. Sa caption pa, FB post pa. Talaga? In-spell niya Chopert? Paborito talaga itang komedyante. Matagal na talaga ako sumisiboy sa karir mo, Kuya Chopert. Halata mo talagang paborito eh. Nasabihin nga pala ako sa'yo. Nangyari na kahapon. Nagpunta ako sa Makati Med kasi pumunta ako sa Derma ko. Derma. Diba pagka pupunta sa Makati Med tapos Derma, wala ang kakaba-kaba. Pero pag iba reason, kabado ka talaga. Ako, tapos magpasok sa reception. Gumanon sa akin, ang laki yung mata, nakita ko. Sino? Si Jobert. Sabi sa'yo. Lagi ka nagaganon, ano? Laging nag-interchange. Bagong cleaning ako. Kuya Jobert. Bagong facial. Diba? Kuya Chopper. May ano yun eh, nagkasipon at nagkalagnat at nagkaubo. Ganyan talaga sabi ko ang kapalit ng sunod-sunod na show. Nararamdaman na niya? Nararamdaman na niya yung gano'n? Magkakrak yung boses. Chopper! Ingatan mo health mo, Kuya Chopper. Maraming pang-shows. Maraming pang-shows tayong pagsasamahan. Pero speaking of show, meron tayong show sa yung birthday show po namin. Kasama po ang The Comedy Crew. Of course, birthday yan. Happy Treat. October 3 and 4 sa Maybank Theater, BGC. October 8, Proscenium Theater, Rockwell, Makati. October 10, Insular Life, Alabang. And October 11, dyan sa Music Museum. Ticketworld.com.ph. Pag bumili ka ng 3 tickets, isang electric fan from Sharp. At pag bumili ka ng 5, isang electric fan at isang coffee maker from Sharp. Coffee maker, yes. Pag 10, isang electric fan, isang coffee maker, isang electric oven from Sharp. Maraming salamat, Sharp Philippines. Naku, yan po yung swap promo natin. Happy Treat Ticket Swap promo.
puntahan nyo lang po ang aming mga website at aming mga socials. Andun po lahat yung mechanics. Ayan. Walang raffle to ha. Baka inisip nyo, ipaparaffle. Hindi. Bumili ka, i-redeem mo. Palit talaga yun. Email nyo lang sa amin yung proof of... Hanggang merong stock ha. Hanggang merong stock. Oo. Yan. Ayos. Tapos pare, salamat sa Katingko sa pa-billboard ha. Yes. Katingko, billboard dyan, of course. Lagi namang sumusuporta sa atin. Oo, doon naman sa isang billboard, si Congressman Brian Jamsua naman na kasama rin sa banda. Yam Jam. Naman tumulong sa atin. Jam Live. Yan, gusto ko gusto ko magpakulo, yung magpakulo ng yung na spot niyo, 'di ba may digital tayo ng mga digital poster tayo. Di ba may digital tayo dyan sa Paragon. May digital tayo ng mga parang tinatawag nila poster box sa mga loob ng Glorieta at Market. Sa mall. Oo. Tapos meron tayong malaking TV dyan sa Guadalupe, yung malaki. Oo, tama. Tapos ang gagawin lang nila, pero pinag-iisipan ko pa, dapat ilabas natin yung pag nakuhanan mo, tapos i-reels mo, may Sharp ka sa appliances kapalit. Walang raffle. Ang nagustuhan lang natin, okay ito. Diba? Kunan mo, share mo, tapos ibigay mo sa amin yung details mo, may kapalit na. Tingnan natin kung paano magiging mechanics. Abangan niyo yan. Pag-isipan natin. Abangan niyo yan. Okay. Abangan niyo yan. At nagpapasalamat tayo sa Katingko. Meron tayong Katingko billboard dyan sa Quezon City. Maraming salamat. Alam mo, ngayon nag-gym ako, kaibigan ko yung Katingko. Talaga? Ang sarap pag nagbubuhat Ang patindi kinabukasan Pero mawawala din naman yung mga sakit-sakit daw na yan, di ba? Tama pa. Siyempre, hindi ako makaka-relate dyan. Nag-gym Wow, nagsalita ka. Hindi ka makaka-relate. Bata-bata ka, mga isang araw tanggal. Pero yan daw yung Lex, sinasabi nila, maiba lang tayo sandali kasi maraming, siyempre, yung katawan na parang ako, pero hindi siya exclusive sa katawang parang ako yung nagkakaroon ng diabetes. Kasi meron mga kakaroon ng diabetes talaga na kahit payat. Ang sinasabi ng mga doktor, pag hindi ka raw nagkaroon ng muscle mass, hindi ka nag-build ng muscle mass, yan daw yung nahirapan yung katawan mong process ng sugar. Magkaka-diabetes ka kahit payat ka. Habang sinasabi ng taong mataba. Habang sinasabi ng taong mataba. Walang ka-muscle mass. Walang muscle mass. No. Kasi binubuli ng taba mo yung muscle mass pag may na-produce ng konti. Para siya naman. Ano to? Sino to? Muscle? Gulpihin! Gusto ko isipin na sa loob ko, Wagyu. Maraming marbling. Ang sarap ng marbling sa Wagyu. Pero pag may marbling ka katawan mo, delikado kami. Pag sinabi sa'yo ng doktor na in-x-ray at sinitiscan ka namin, ang dami mong marbling. Sir, you're so marbled. Hindi, sabi lang niya, mataba ka. Si Buana Luwilier pare, nangako pala ako, hindi ko nasabi ng mga nakaraang mga podcast. Ito si Buana Luwilier, safe and secured magsanla. May chance ka pang manalo ng brand new car at motorcycle sa ilang ongoing promo. Ang Mega Panalo Raffle. Ayan Mega Pon Nalo. Ang spelling ng Pon Nalo, Pon. Raffle promo kapag nagsanla ka from September 1 to November 30, 2025. Yan pag nagsanla ka ng September 1 to November 30, 2025, punta na saan man sa over 3,500 Cebuana Luwilier branches nationwide. Ang matindi dito, mananalo ka ng brand new car at motorcycle pag nagsanla ka. Okay. Ang kotse, yung pag nasanla mo kotse, sumali ka. Tapos nanalo ka ng kotse, di mo na kailangan tubusin Cebuana, sa inyo na yan. Diba? Kaya kaninang Cebuana, diba? May chance ka manalo ng brand new car at motorcycle sa ilang ongoing promo, ang Mega Pawn Shop Raffle promo. Kapag nagsanla ka from September 1 to November 30. Pero tinatawan-tawanan natin yung mga ganyang institusyon yung katiwa-tiwalang dun yung pagsanlaan mo kasi secured at saka mataas yung appraisal nila, tama, market value appraisal nila. Yung mga ganyan yung hindi yung sa kapitbahay mo ikaw magsasanla. Tapos mag-aaway kayo, yung mga ganun Yung may kwento malungkot na kwento, yung mag-asawa na yung kwintas niya walang pendant. Okay, so chain lang. Tapos yung relo naman ng babae walang strap. Tapos ang ginawa niya, binenta niya yung kwintas niya. Para binenta niya yung kwintas niya para mabili yung strap. Yung babae naman binenta niya yung relo niya para makabili ng pendant. Oo, tama. Di ba? May pendant siya, wala siyang kwintas. Oo, tama. May strap siya, wala siyang relo. Relo, tama. Naghiwalay sila. Nakita ko nga yun.
Katangahan eh. Puro katangahan. Paano? Hindi nagsanla sa Cebuana. Hindi nag-usap. Oh. Pero nanalo sila kotse. Kaya ayoko surprise eh. Ayoko surprise. Oo. Kung ako kasama ko yung pangit, magpre-pretend ka eh. Ayoko surprise. Ang hirap nga ng surprise kasi kailangan i-appreciate mo yung effort na sinurprise ka kahit ayaw mo yung ano eh. Oo, ilang beses ako nagaluhan na ayoko. Of course, malalaman niya ngayon na ayoko, pero sana hindi makarating sa kanya dahil ang tagal ko iningatan yung lihim na yun. Anyway, may ano tayo 555 sardines. Maraming salamat din. 555. Order pa natin yan. It's deliciously special. Oy. Ang sardinas na ang tanging at kusang loob nagpahuli yung mga isda. Pumapasok sa lata. Walang stress, hindi sila na-stress, talaga nakahiga sila ng maayos kasi may magandang spacing. 'Di ba? May proper ang tawag doon yung pandemic. Distancing. Distancing, diba? May proper distancing. Diba? May elbow room. Kaya ang may elbow room na isda. Kaya walang elbow. Tumitindi yung mga sponsor natin. Sponsor pa lang, material na sa mga kwento natin. PLDT Home. Maraming salamat sa PLDT Home Always On. Yan. Home Always On. Kasi stay online and stress-free with PLDT Home Always On. Get home fiber with speed up to 100 Mbps. Only calls and 2-in-1 fiber plus LTE modem for only 1,448 pesos per month. Ganun kasimple. Alam mo kung gano'ng kabilis 100 Mbps? Ha? Gano'ng kabilis. Ay, nasa porn, matusubukan dyan. Yung sa sobrang bilis doon, yung pixelated, nawawala. Yung HD? Nawawala kasi sa sobrang bilis na penetrate yung may penetrate? render. Oo. Kepyas. Kepyas agad. Ang pangit na gano'ng tagline sa sa pagbebenta ng bill sa internet. Ano yan, MBBS? Kepyas agad. Ang kepyas, kita agad. Kasi totoo lang, pag mabilis ang internet, kanina naman sabihin, hindi naman sa magandang paraan eh. Sa gaming. Wala pa ako narinig na, nakapag-research ako ng sobrang dami dahil ang bilis na internet namin. Wala pa, sa scroll. Ang bilis ng internet namin, I was able to research a lot. O kaya, medical field, no? Gaming, o kaya porn. Yan. O kaya, online gambling. Hindi. Panonood ng ng mga series sa mga streaming. Online gambling, maraming salamat sa packing kayo. Hindi ko magkakaroon. Magpapabasher ko, naka-ready na. Oy, wala. Online gambling, Legit. 555 sardines pagkain. PLDT Home Internet. Cebuana Sanlaan. Kating ko para sa katawan. Sharp appliances. Necessities. Diba? Diyan pa yung may pilot ka pa. Diba? May pilot. Pabibigay natin sa Hindi pa rin sabi. Pilot. Panulat. Natin. Fun. Mega sa pilot. Diba? Saan naggaling yun? Ay, nako. Abangan nyo yung mga manunood sa October 3, 4, October 8, 10, at saka 11 sa birthday treat. Happy treat sa birthday show ni Alex Calea. Baka may mga pamimigay na naman kami dyan. Abangan nyo yun. Diyos ko. Yan. Napakasaya niyan. Ano pa ba? I-edit ba natin yun? Hindi! Pasok natin yun. Pasok lahat yun. Hindi naman natin alam eh. Ang ibig sabihin, yung mga spills natin, mga legit yan. 555, LDT, Cebuana, at Inco and Sharp. Hindi lang natin alam kung ano nangyayari sa labas ng programa na to. Hindi na natin control yun. Okay. Speaking of, tuloy na natin, parang show na to yung nangyari. Oo nga. At siya po nagtatapos. Alam ko, nabitin kayo sa Game of Thrones. Sa next episode ulit. Nakapag-stretch na naman kami. Ituloy natin ang Game of Thrones. Yan. Napatay na si Ted. Ay, si Ted. Ned. Si Ned Stark, namatay na. Patay na si Joffrey. Of course, napatay na si King Baratheon, si Robert Baratheon. Nawatak na yung Winterfell. Watak-watak na yung magkakapatid. Si bago Arya namatay si Robert Baratheon, naging pariwara rin siya na hari Inom-inom lang din. Wala siyang taba na, di ba? Yung ngayon, tinawag nga sa akin yung dati na gano'n, karakter ko raw, Robert Baratheon, pare.
Kasi nga mabalbas, di ba? May balbas din na ano. Pero pag-usapan natin yung mga hubad na babae na natira ni Tyrion, no? Yung mga babae Oo. niya. Tapos may babae rin si, Pero alam mo yun, di ba, yung naging shota ni Tyrion sa show, Hmm. yung babaeng yun, Shota porn niya star talaga? talaga siya. Porn star talaga siya? Oo, totoong porn star Sino siya. yung pinatay niya? Yung pinatay niya babae? Oo, yun. Porn star talaga siya. Yun, sa Ano yun? totoong buhay. Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs. Listen to the RJ Ledesma podcast. May mga magandang katawan doon eh. May mga tao na katulad ni na hindi iniwasan ko makita. Of course, bukod sa nagubad si Red, nagtanggal si Red, yung Red woman ng tapos nalaman mo talaga matanda na pala. Oo, yung matanda na siya. Yun, medyo na bad trip ako doon kasi pinagbatihan ko yun eh. Pero parang parang siya, ano mo yun, Pwede ko na si, mabalik pwede ko na mabalik yung sperm na sinayang ko doon, gagawin ko eh. isa siya sa may pinakamagandang boobs sa show. Yes! Oo, no? Kasama si yung isa si Melisandre ba yun? Melisandre, Melisandre. Yung Melisandre, hindi, ganun nga yata yung pangalan niya, di ba? Ganun din si Red, Yes, yung isang babae na yung sa alalay ni Alalay nga, Melisandre, pero yung babae na isa, yung si Red Woman, maganda yung boobs niyan. Missandei yata yung si Red Woman. Parang ganun, magkalapit yung pangalan nila eh. Utong, no? Di ba? Proud na proud, parang, di ba, nakaganon Yes, sir, gumagano, no? Nakaganon, no? Yes, sir. Pero grabe yung katawan ni nung naging shota nung Unsolid, yung Si yung lang, pompiang lang. Melisandre. Ganun lang ng ganun, pero wala siyang kaya parang. Nahiya si Grey Worm eh. Pero putya na nagpakita ng gilas yung yung dila ni Jon Snow doon kay kay Wildling. Oo. Kinain niya yung kepes, nagsalita talaga, what are you doing? Parang yung sa kuweba. di ba sa kuweba? Kinuweba rin niya eh. Tapos kinain niya, nagumuno talaga yung babae, hey, what are you doing? Nagsasabi pa siya, di ba, na meron siyang oath sa Kinain niya talaga, literal eh. Kinain niya talaga, yung sabi niya. Pero kinasal yun yung dalawa. Ang alam ko kinasal yung dalawang yun. Yun, so ano nangyari? Redhead. Ang nangyari, si Robb Stark, nagpapanalo na. Nagpapanalo si Robb Stark. Nag-declare siya ng war. Siyempre kasi pinatay yung tatay niya ng mga Lannister eh. So nag-declare siya ng war. Oo. Siya, diba? Nagpasugod na siya. Tapos napapaitaan na, natataranta naman yung King's Landing kasi yung tatay ni si Joffrey hindi magandang king, di ba? Oo, kupal na. Grabe. Diba? At ang galing ng pagkakasulat ng karakter niya doon, bilib na bilib ako sa maliban sa actor, yung pagkakasulat din ng mga writers. Pagkatapos wala rin siyang project, di ba? Na-typecast na siya. Kawawa naman yung bata. Oo. Alam mo, pwede niyang magganapan, kung nagkaroon ng pelikula sa life story ni Ellen DeGeneres, pwede siyang gumanap. Yung ano pangalan ng artistang yon? Si King Joffrey. Ellen DeGeneres yun. Ellen DeGeneres. Kung sakali. The life story of Ellen DeGeneres. Pwede siya. Pero di ba? So eventually, may gera-gera na. Diba? Ang problema si Sansa. Si Sansa, tatanga-tanga ako doon. Putya, pinatay yung tatay mo, tinitiis mo, ayaw niyo umalis doon. Gusto niya itakas. Bago yun. Di ba takas ni Hound? Oo. Si Hound yung malaki, nakasama ni Arya. Oo. Yun. Bago yun talaga kasi, hindi niya nakita yung season 1 na pinapatay na yung aso niya. Di ba dapat papapatay yung aso ni Arya dahil kinagat si Joffrey? Oo. Pero pinakawala, di ba? Maalala mo yun? Sandali. Bago pala namin mag-boom, baka magalit yung mga tao. Nakalimutan natin si Bran na tinulak ni Nakita ni Bran, kaya napilay si Bran. Nakita niya nagtitiran si Cersei sa si Jaime. Sa ibang lugar pa? Sa ibang lugar pa. Doon nagtirahan sa Winterfell. Winterfell? Tore. Totoo. Tinulak si Bran.
Oo, yun yung quotable quote doon eh. The things we do for love, sabi Yung niya. pagtulak, hindi namatay yung bata. Oo, Ang napilayan gagawin, lang. pinasugod ngayon kay pinasugod doon nakialam si doon sa bandang huli na na-reveal na si pala yon, si Peter Baylis din pala magpapatay doon dahil yung kutsilyo, Oo. Tama. 'di ba? Ilish nga yun. Kutsilyo yung 'di ba pinampatay ni Arya doon sa yung kutsilyo na yon. Sa Night King. Valyrian yun, papatay kay Bran. Puta, buti nakabantay si yung aso. Oo. Ayun ang Aso gusto ko niya. doon, yung mga aso, yung mga wolf. 'Di Mga ba? direwolf nila. Mga direwolf yun, na putsang na coincidentally ni-revive ngayon sa totoong buhay. Na clone. Na clone, Oo, diba? 'di ba? Oo. Extinct na sila. Yun, so yun pala ang nangyari pero nagkaroon ng amnesia si Brandon sa nangyari. Hindi niya pa rin Nakoma konti eh. pero alam na ng lahat na si ang tumulak si Jamie. Jamie. Oo. 'Di ba? Alam naman eh. Kaya nga kaya si Robb Stark, 'di ba? Nagalit sa nanay niya nung pinakawalan si Jamie. Tama. 'Di ba? Kasi dapat yun sa Tanga-tanga sa sila mga pareho. Akala nung isa, kapatid. nasa kanya pala si James. Akala nila nandun pa si Jamie sa kanila. Yung isa naman, Oo. akala nandun pa yung mga anak. Di ba wala na dun eh. Wala na si Nagkalat si Arya, Arya. naglalakbay na. Si Sansa lang pabalik. talaga ando doon. Di ba? Tapos Kawawa si Sansa. yung dalawang magkapatid na lalaki, may gumagala na rin eh dahil tumataas na doon kay Tyrion. Mm. Di ba? Dahil si Tyrion, putya, nag-ari-arian doon sa Winterfell, di ba? Nag-Winterfell siya, di ba? Nagpunta siya ng Winterfell, oo. Oo, Tyrion. kasi 'di ba Greyjoy siya, pero yumabang siya, 'di ba? Lumabas. Si Theon pala, sorry. Si Theon ang Oo, nagpunta Theon sa Greyjoy. Winterfell kasi gusto niya pagpa-impress sa tatay niya. Umuwi siya sa Iron Islands eh. Oo. Di ba? Tapos parang kinutsa siya ng tatay niya. May muntik pa silang mangyari doon sa kanila ng kapatid niya. Alam mo yung eksena doon sa kabayo? Oo, sa kabayo, akala niya putya, nilamas siya sa suso. Ay, ito na yun. Sabi niya gano'n. Sa kapatid niya. Pala kapatid niyang tomboy. Anak ng kweteng. Oh. Diba? Tapos yun, Pero bumalik. kawawa si Theon, 'di ba? Pagbulik niya, tapos papatay niya sana si yung magkapatid. Sumunod Magkapatid. siya ng ibang farm boy. Tapos pinalabas niya kunyari magkapatid yun. Nakarating sa kala Robb Stark. Oo. Akala si Sansa talaga ang pinaka-weak sa akin doon. Nung panahon na yun sa King's Landing. Kasi putya, tinataranta doon siya. Matindi noon, hindi pa siya pinakasalan ni Joffrey. Dumating na yung yung sa Highlands. Anong nangyari kasi doon, nagkaroon na ng gera. So yung gera, maliban kay Robb Stark na gusto niyang sugurin ng mga Lannister dahil pinapatay ngayon tatay. Ito namang kapatid ni Robert Baratheon, si Stannis. Si Stannis! Oo. Di ba yung si Diba? Stannis Si Stannis si Stannis ba yun? Yung merong yung may Si Red kasama Woman. niya si Red Woman, kasama si Red Woman. Pinatay niya si Renly. Si Renly naman yung kapatid ni na bading. Kapatid ni Baratheon. Baratheon, mas batang kapatid. May jowa. So magkakapatid yon, si Robert, si Stannis, tsaka si Renly. Si Renly Magkakapatid nga. yun. Si Renly nga, may jowa na Becky. May jowa na lalaki. Becky. Yung jowa niyang si Renly, ang jowa naman niya dapat is yung Yung kapatid ni Marjorie. pangalan ng girl, Marjorie. Marjorie ba yun? Yung makakatuluyan ni Si Joffrey. Joffrey, yun. Yung lalaki yun. Di ba? Oo. Yung nangyari sa ila. Di ba? Bembangan silang dalawa. So, balance lang yung sex scene doon. Tapos to Inclusive. Itong si Red Woman, Oo. di ba? Nagpatira kay Stannis, di ba? Kaya nabuntis, no? Pucho, yung katawan ng Buntis ganda. siya. Agad. Tapos, ang ganda. Pero yung lumabas sa kanya nung nanganak siya, Yung usok na black. oo, grabe. Yun yung pumasok dun sa para patayin sinaksak. Pero nagmukha muna ni Stannis. Tanga-tanga eh. Oo, no. Kaya namukhaan ni Brian. Oo. Kasi Brian ang Tama. tagabantay ni Ni Renly. Renly Oo, na nangako siya siya yung Kingsguard. ngayon. Oo. Nakita niya pinatay si Renly nung mukha ni Renly. Stannis. Napunta yung loyalty niya dun sa nanay ni Sansa, si Kat, Si di ba? Kat. Di ba? I will protect you. Kaya doon siya nangako na sinabi naman ni Kat na protektan niya yung anak niya, mga anak Yun niya. yung oath niya, sa Diba? mga Yun ang anak naging oath ni niya. Stark. Oo. Tapos naging ganun Tama. din ang oath niya kay Jamie. Di ba nagkasabay sila? Tapos natin. Na-inlove siya eh. Na-inlove siya kay Ayoko magubad. Jamie. Nagubad yun. Talagang sabi ko, wag po yung i-close up, please. Parang gano'n. Kasi malaking tao ni Brian. Malaking tao ni Brian eh. WNBA yun, man. Oo. Power forward yun eh.
laki. Tapos yung Marjorie doon, Laki. hindi ko malaman. Basta ang napansin ko doon, basta yung babae pumasok, tapos nakatali yung mga damit sa harapan, maghubad sila. Ah, talaga yun yung indicator mo. Oo, kahit sa House of the Dragons, tinuloy nila yung ano na yun. Ganun yung trend na ganun? Hindi ko pa napapanood. Pag-uusapan natin yung House of the Dragons. Kahit na pakwento ko sa dahil dalawang season na to, sa hanggang yung basta pag nakita mo nakaganon yung mga babae, yun, titirahin. Ayun na, meron na. At doon nadali si Robb Stark. Doon na si Robb Stark. Bakit? Di ba nangako siya kaya sa di ba may dadaanan silang kaharian? Oo, para yung bridge. sila, Tama. kailangan pakasalan mo. Yung isang anak ko. Isang anak? Oo. Di ba sila yun? Sila Frey. House Frey. Oo, yun. Kailangan pinakagalit na galit ako sa House Kailangan nilang matandaan yung House Frey na yan. Red wedding yung buwaka ng inang yan. So anyway, nangako siya. Ang papakit ng mga anak eh. Oo. Kaya nga ayaw nung una ni Rob. Ayaw nung una ni Rob. Nung nakita niya, parang, oh shit, pwede pa din. Pinidit ng nanay. Diba? Pero I mean, di ba nung nakita niya yung talaga imakapakasal sa kanya, nagulat din siya. May itsura. Hindi, iba yun. Ano yun? Yung Sino? Hindi, ang naka-assign sa kanya, iba. Iba ba talaga? Tapos, di ba, ang pinalit niya sa kanya yung tito niya. Tito, ikaw na lang. Yung tito niya, kaya maganda yung papakasal para malaman ako, hindi totoo yun. Ang ginawa lang, okay. ginawa lang ni, nung hari, naglagay ng maganda para alam nilang masaya. Para nagsasayaan lahat. Masaya yung tito. Kasi pagkapangit yun, patanggi yung tito eh. Malungkot eh. Kaya nga, di ba, nung nag-joy sila. Kasi sinet up talaga. Ang papahit ng mga anak eh. Nagtarantado naman to si Robb Stark. Nagkagusto dun sa nurse na habang inihiwa yung paa. Oo. Sa dinami-dami. Sa dinami-dami na sitwasyon. Di ba? Ganda rin ang katawan nun. Oo, din. Yung nurse na nabuntis. Tapos nagagaya din ng nanay niya doon, si Kat. Oo. Diba kasi parang nagiging close sila. Oo, tama. Pero buti ipakulong ni Robb Stark yung nanay niya dahil pinakawalan si Jaime. May mga nagalit na Lord kasi si Jaime may pinatay na anak niya. Yung sinakal doon sa kulungan. Kaya naggalit siya na pinakawalan. Yun na yung nangyayari yung gera. Kaya nagkaroon ng alliance yung magiging asawa ni Renly at saka yung mga Lannister kasi yung army nila, 'di ba? Ang pinangako, pero pakasalan mo tong girl. Kaya binitawan ni Joffrey si Sansa. Oo, pinakasalan kay Marjorie. Oo, yun na. Malakas yung Highlands, 'di ba? Oo, malakas yung army nila. Kaya sumugo. Tapos ito pa pinatay na si Stannis naman. Sugod sila. Meron sila mga may mga barko sila. May alalay si Stannis na hindi niya mapatay-patay pero ilang beses nang galing yung na galing matanda. Yung matanda na buhay yun hanggang dulo. Hanggang dulo. Hanggang dulo. Di ba kasi nga yun yung kontra kay Red hanggang sa dulo papatayin niya si Red Woman kaya naglakad siyerto, nagpahangin na lang yung buhangin na lang. Papatay siya ng hype na yun eh. Kasi sinulog yung anak ni Stannis. Grabe yun. Grabe yung eksenang yun. Ilang beses ako na yung army ni Stannis daw. Hindi, nung una, ang kinuha nga nilang blood is yung sa anak ni Robert Baratheon, yung bastard niya, di ba? Titirahin din tapos dinagyan siya ng mga linta. Tinali, no? Tapos nilinta. Okay talaga to. Yung pala yung dugo lang ang kailangan para iaalay. Tapos namatay doon namatay si Joffrey. Lord of the Light. Kasi isa sa mga inaalay nila si Joffrey, di ba? Naalason si Joffrey, parang pantuwa ako, pula pati matay. Putang ina mo. Labas lahat ng litid dito tsaka yung mga ugat-ugat to. Ang naglaso nakala nila si Tyrion. Kasi hawak-hawak niya ang cup. Grabe rin yung eksenang yun no? Buko lang, wala namang malabo naman yung si Tyrion dun eh. Paalis na nga si Tyrion eh. Pero pinapahiya siya doon kasi yung nangyari doon sa gera nga na iti-take over dapat yung King's Landing ng mga tauhan ni Stannis. Kaya nga muntikan, 'di ba? Pero ang nangyari doon, pinamukha ni Tyrion na walang silbi si Joffrey. Oo, pinamukha niya. Pero kaya naging magkalapit si Tyrion sa yung yung alalay niyang yung squire niya na malaki yung kumalat yung balita na kumalat yung balita na po tayo bababae. Diba? Nagpapatira ng libre yung mga babae sa brothel. Kasi pucha nabalitaan. Tapos na pucha pag nakikita sa salubungan, di ba? Gugulat si Tyrion. Ba't
ngayon ka lang nagpunta rito. Ikaw na yung pinaka-popular na tao sa brothel na to. Pinalik Sabi. yung pera ni Tyrion. Hindi rin Oo. tinanggap eh. Libre. Ayun yung sumibat doon sa papatay kay Tyrion. Oo, tama Papatay siya si yun. Tyrion eh. Buta kawawa si Tyrion. Pare siya na nga nagpaligtas dahil si Joffrey nagtago eh. Si Squire lang yun eh, si Podrick eh. Nagkaroon Oo, din ng kawawa ano eh. naman. Ang galing ng ending din ni Podrick, no? Hanggang muli, buhay din siya. Dulo. Tapos ano pa siya? Isa siya sa Kingsguard. mag-decide. Ha? Hindi, isa Oo. pa siya. Kasi Tama. mga ando dun sa nag-decide na magiging king si ano, King. si Bran ano eh. Bran. Ano na lang eh, mga si Sam na ano na nakadali din ng Sam isang party. Tarly. Oo. 'Di ba? Puta Kasi si Sam Tarly na naman kasi siya na lang yung natitira sa house niya eh. Oh, Namatay ngayon ano na. natin di pa tayo bumabalik kay Khaleesi. Si Khaleesi, ang nangyari, nung time na yan. pabalik kami para alamin nyo yung nangyari kay Khaleesi. Ha? Okay, parang sa mga hindi nakakano, tingnan nyo kung paano na naghubad pa rin si Khaleesi, pare. Pa rin. Oo, pare, matindi pa rin si Oo. Khaleesi. Ang ganda ng mukha ni Khaleesi doon. Oo. Ganda ako. Yan ha, pagbabalik yan ang ating susunod na ano, di sa Punchline with Alice Calleja. Oy, magkita-kita tayo dyan sa ano, tamang panahon sa Australia. Magkita-kita tayo sa Melbourne, October 24, dyan sa The Third Day at October 25, dyan sa Cowboy Sydney, Bar and Cowboy Grill. Bar and Grill sa Sydney. Yan. Tingnan nyo lang yung mga tickets sa Humanitix. Humanitix.com/au. Yan, check nyo lang doon. Kaya alexcalleja.com at antacomedy.com. Andun lahat yung link. Nasa Yes. New Zealand din tayo, pare. Saan ba yan? New Zealand. New Zealand. Sa October, 17, nandun tayo sa Wellington. October 18 sa Auckland at October 19 sa Christchurch po tayo dyan sa New Yun. Zealand. Puntahan nyo lang yung links namin sa websites namin. And of course, pabaliktad tayo mag-promote. September 27, nandiyan po tayo sa Singapore. So puntahan nyo lang po kami dyan sa Sota Concert Hall. Pero mabibili nyo po ang ticket sa ticketmaster.sg, ladies and Yun. gentlemen. Ang balita ko, yung Singtel, ano nyo lang, i-download nyo lang yung app nila, yung Singtel High. Tapos, tignan nyo lang yung poster namin doon. Tapos, mag-ano kayo, parang RSVP. Basta nagpunta kayo doon sa venue namin, sagot nila. Uy, wow! Oh, yun. Sponsor mo Singtel? Oo. Ganun, Uy, international! Singtel, men. Ang Singtel, ganun ang promo nila. Basta nagpunta ka, ngayon, nasa 69 nag-click. Click nyo lang kasi baka mamaya makalibre pa kayo. Kahit ilan. Puntahan nyo, ha? Okay. Mare-reimburse daw sa Singtel. Nice. Yan, dito sa Punchline with sa namin, local shows, provincial shows namin. Malawang Baguio na lang natitira. So, Lap Trip Baguio. Check nyo lang alexcalia.com at andacomedycrew.com. Okay? Yes, sir. Dito po sa Punchline with Alex Calleja. Spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. We are always happy to serve. Punchies! Unite! Bye, Panchis. Mga punchies! Unite. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.